Ang una nating gagawin ay stencil making. So una nag-layout muna kami ng ating design na ipiprint. Pwede tayong gumamit ng Microsoft Word sa pag-layout ng design. Ang gamit namin ngayon ay Adobe Photoshop. Kung walang marunong sa paggamit ng Adobe Photoshop, pwede naman tayong magpagawa doon sa mga computer shop. Nagre-range lang naman siya ng 20 to 50 pesos. After nun, ipiprint na natin yung ating na layout. Kung wala tayong mga printer, maaari din tayong magpa-print uli doon sa mga computer shop. Nagre-range lang naman siya ng 10 to 15, depende po doon sa lugar nyo. So, ready na yung ating layout. Sa pagkakat naman, ito yung ating mga materyales. Yung cutter para doon sa pagkat ng ating mga letters, yung salamin na papatungan, scotch tape, at saka gunting. Dito sa video, makikita natin na yung scotch tape ay ginagamit na pang-cover doon sa ating papel na layout para ito ang magsisilbing waterproof niya at hindi agad masira yung ating layout. So, ganyan lang ang paglalagay ng scotch tape. Sunod-sunod lang siya. Sa sobrang scotch tape ay kailangan natin siyang gupitan o gupitin. Sa salamin naman, ito ang ginamit natin para mas smooth yung pagkakat natin ng letters. Hindi siya magbabakat doon sa nilatagan nating mesa. Sa pagkat naman, dahan-dahan lang at siguraduhin na matrace ng maayos ang mga letters. Sa video, makikita natin kung gaano niya dahan-dahan na kinakat yung mga letters. Nag-iwan din siya ng parte ng papel para may mapagkakapitan din at di malaglag yung butas sa letter, kagaya ng letter D at letter P. Ganun din sa mga maliliit na letters na may letter A, letter R, at letter D. Tapos na ang ating stencil. Ngayon, gagawa na tayo ng screen. Sa pag-assemble naman ng screen, kailangan lang natin ng frame. Kahit anong size, pwede. Depende sa size ng layout natin. Kahoy lang din ng materials nito. Pwedeng 1x1 or 1x2 na kahoy. Ang mesh naman or screen naman ay mabibili sa mga tindahan ng mga printing supplies. Meron din ito sa mga school supplies. Gun tacker ang isang materials na gagamitin natin. Kung walang gun tacker, pwede rin ng thumbtacks or stapler. Ginagamit naman ito para sa paglagay ng screen o yung tinatawag natin na mesh. Ang scotch tape naman ay pandikit ng stencil sa screen. Panoorin natin ang video kung paano niya nilagay ang mesh doon sa ating frame gamit ang gun tacker. Makikita natin na inuna muna niya ang bawat dulo ng frame. Kung mapapansin nyo, mas sinihipitan niya ang pagkabit ng mesh sa frame. Sinisigurado niya talaga na binat ang pakalagay. Kung maaari, mas maganda kung may katulong kayo sa paglagay ng mesh para masigurado na inat ang pagkalagay ng mesh. At ang advantage naman nito ay mas lapat na lapat ang stencil sa damit at may iwasan ang pagblot o ang pagkalat ng ink sa damit. Susubukan natin ngayon kung talagang inat yung pakagawa ng ating screen. So yung ating gun tacker ay mabigat, inilagay ito sa gitna at nakikita natin sa video na hindi lumulubog yung ating mesh. Ngayon naman ay ilalapat na natin ang stencil sa screen. Gamit ang scotch tape, siguraduhin nakasentro at pantay ang bawat espasyo ng stencil. Gamitin ang scotch tape sa bawat gilid para masigurong nakadikit ang stencil at walang lalagpas na ink pag tayo ay magsisimula ng mag-print. Ang gamit naman ditong latagan ng damit ay gawa lamang sa plywood. Nilalagyan ito ng foam, pagkatapos ay kinukuberan ng recycled materials gaya ng tarpaulin o trapal. Ito naman ang squeegee o panghagod. Ang gamit namin dito ay plastic galing sa lumang printer.
Pwede rin kayong gumamit ng mga plastic o rubber na panghagod. Example nito ay ang lumang tsinelas o mga ID cards. Bago mag-print ng damit na paggagamitan, mag-sample muna tayo. Pwede natin gamitin yung mga lumang damit para masigurong walang lagpas na ink at ma-check na rin natin kung maganda ang ating pagkakat ng stencil. Nang sa gayon, maiwasan natin ang pagkakamali at masayang ng damit ng ating mga kliyente. Makikita natin sa video kung paano yung tamang paglagay ng ink doon sa ating frame. At meron ding pinapakita ng tamang paghagod at oposisyon ng paghagod. Hindi pa tayo, hindi pa slant, kundi 45 degrees. Dahan-dahan lamang ang paghagod. Siguraduhin na lalagyan ng ink ang lahat ng butas ng stencil. I-check din kung maigi ang pakalapat nito at maayos. At ayan, nakita natin, walang lumagpas na ink doon sa ating damit. At bakat na bakat din yung stencil doon sa ating damit. Dahil okay naman ang ating sample, pwede na tayong magsimulang mag-print. Alalahanin lamang na mas maganda kung medyo mabilis ang ating galaw para hindi tayo natutuyuan ng ink sa ating screen na posibleng maging sanhi ng pagbara nito. Mas maigi din na mag-print tayo ng umaga, hapon o gabi. Iwasan natin mag-print ng tanghali kasi madaling magbara ang screen natin dahil sa init. Pagkatapos mag-print, kunin ang mga sobrang ink sa screen dahil maaari pa itong gamitin. Hugasan ang screen ng tubig ng dahan-dahan para magamit pa itong uli. Siguraduhin natanggal lahat ang ink sa screen. Mga ate at kuya, sana may natutunan kayo. Happy printing!